Kamusta naman kamuliwat? Kabay nga ang bugay sang Ginoo. Aragid sa inyo tanan sa tanan kapamati kamo ka magdala ini isang kalinong kag kabakod sa itong mga kabuhi, especially sining uling mga tinion nga daw ginamo ang kalibutan, no? Kabay nga nangin mabakod kita sa pagsalig sa Ginoo nga ini nga tanan nga butang nga nagakatabo na hambal na ini sa pulong sang Ginoo. Na prophesy na ini, especially kung pasahon mo Matthew 24 sa mga hitabo sa bilog nga kalibutan kay sa bagay kung imo gani nga imo idiron sa pagpamati ari nagikita sa uli nga mga inadlaw kay ang isa ka dako nga promisa nga dapat naton nga talupang don ang natawag ni Pablo nga bulahan nga paglaom, the blessed hope of every man and woman and children, of course, no, ang promise ng Ginoo nga magakari sa liwat. And it seemed like we are in these days so inatawag naton tinion nga tumanon sa Ginoo iya promise that I will come again. Kag ila nga promise siya, hindi gina malipatan sa Ginoo. Kay ginhambal gid na sa iya mga disciples sa siya pulong that when everything is ready, siling sa John chapter 14, I will come again. I go to prepare a place for you. So, kung ina nga lugar na tapos na, which I believe tapos na, sa isining nga tinion, makita mo na ang tanan nga preparation, the Lord will come again. And I pray nga sa bagay no sa aton tanan nga nagahangad sina nga palaabuton no nga makaaman kita. And let's go back to our discussion here about the family, you know, harmony sa panimalay. May isa di ka bersikulo nga daw ako matagaan atensyon ang chapter 5 verse 32. Nga silindira, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Ephesians chapter 5 verse 32. Matapos nga i-explain ni Apostol Pablo ang obligasyon sang man and wife, no? That woman should submit to her husband and the husband should love his wife. So na-explain nato nila ang nahanungod sa love, submission, respect sa panimalay. Kaya natunan taman sa nagligad nga kung gusto naton nga magluntad ang natawag nga harmony, aragin hambal dira sa una naton nga quote dira, the only possible way to be in harmony with one another, especially in the home, is when we follow the example of Christ and His church. Kaya tuon man gid ini siyang analogy nga ginhambal ni Apostol Pablo, ang nahanungod sa love, submission and respect. Actually kuha yang pinakasampol gid no kung pinakaimportante nga realidad ang relationship ni Lord Jesus Christ sa iya simbahan. Amo na ako nga sulat ni Pablo ang verse 32 nga maybe it remained mystery to many people. Pero ina nga mystery na-explain na ni Apostol Pablo kay tagaan na karon sa atensyon no. This is a great mystery. Ano ang ginahambal ni Paul diri nga great mystery? Ang marriage, ang relationship sa husband and wife is a great mystery. Kay madamo tuod sa mga tawo nga wala nila inaintindihan kung nga ang ginpundar sang Ginoo ang marriage, kag until today wala yan na gin-islan. That's why nga Biblia hambal gid sa aton sa mga gospel sa hambal sang Ginoo nga kung mag-obdanay ang babae kag lalaki nga way nakasal, nga wala sang marriage, then nakahimo sila sang sala nga fornication or adultery. Adultery is actually a relationship between married people nga may isa ka pagid nga babae nga idugang mo sa kabuhi mo kung ang babae dugangan niya sa lalaki. So it is natawag naton nga relationship outside marriage. Ang fornication naman niya is a relationship between unmarried people. Kag of course ang labi nagikatabo sining last days nga relationship sang lalaki kag babae which is kung basahon nimong Romans chapter 1 gina-prohibit sang Ginoo. Hindi gina-acceptable sa iya ang man and woman kay siling ni Pablo. Basahan niyo bla, no? Kung hindi ka mo mapati sa akong titi, hindi ako naghambal sinaya. Romans chapter 1, kung nga ang kaakig siyang Diyos, igahulog iya sa mga katawhan because of the unrighteousness nga lagi nahimo. Kag hindi lang na ginasuppress nila ang truth. Ang hambal sa Ginoo, ginaliwat nila, kag ginapasanto nila sa ila practice. Pero very clear, sa Romans chapter 1 nga ang relationship sang pareho nga sex, no, butang male and female is not acceptable to God, no. Masubo lang ang reality, pero amo na ang hambal ni Paul nga unnatural ina ang relationship, hindi natural. Kaya ang create sang Ginoo man and
woman, husband and wife. Wala siya hambal nga husband, wife and a wife. So, sige mo na practice, imo mo na islabton sa Ginoo. Pero wala gid yan na dula ang pag-remind sa mga katawhan. Sina nga kasuguan sang Dios. Tiyan mo na nga rin na gidman to sa last days, kay people would not listen to doctrine anymore. So, ang marriage nang mystery sa madamo nga tao because they do not really know kung ano ang katuyuan sa marriage. Damo siguro yung klase ng motive, no? May mga motibo yung babae ng lalaki, especially yung lalaki, just to satisfy his sexual urge. That's why nga mga sawa siya, kundi sa nanamian, katakaan siya, mangita naman sa liwat iban. So we have to understand nga even divorce, no? Uso sa Amerika, even though there is sa Bible, mabasa mo nga gina-permit sang Ginoo ang divorce even in the law of Moses in order to protect the other party. Kaya siyempre kung himuon mo pansing bag, ang imo yang partner, imo asawa, mayo pa nga magbulagay. Pero wala gina-encourage ng Bible ang remarry. Pero most of the purpose sang mga nag-divorce is that so that they can marry another one. Klaro gadya ang hinambal sa scripture, even si Apostle Paul sa Romans chapter 7, and even Christ, ginhambalin na, nga kung bulagan ginman mo ang imo asawa, you stay single. In fact, ang advice ni Paul sa mga taga-Korinto, you stay single or reconcile to your married partner. So wala gadya naghambal ang scripture nga pwede ka kapangasawa o makapamana liwat sang lain naman nga partner. Why? Because in Romans chapter 7, the law of marriage will never be broken as long as you live. Kaya ang role sa marriage siya, nga ginhatag sa Ginoo, till death do us part mo. So samtang buhi ang imo partner, ang marriage ay na break. Even though naghimo ang kalibutan sang loya, nga muna pwede ka divorce, pwede ka kapakasal, especially kung pila na kuno ka years, 7 years. Pero that is not biblical. Why na sa Bible nga ginalaw ang tao nga mga asawa liwat o kung mamana liwat kung buhi pa. May aragan siya nga nag-advise siya naman ko sa kunti, pastor, na karon hindi na ko sa asawa ko. Anong himuon ko? Kaya kung hindi pwede sa Bible gali. Di daw kabudlay man sabton, no? Nga hambalon mo siya nga, pangamayuan mo nga, mapatay ba na mo para free ka? Pero I don't know. Budlay, komplikado. That's why marriage has become a great mystery to many people. Pero ang iyan ni Pablo yung katuyuan, if you read that verse again, sila niya, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Even though it might be mysterious sa madamo nga tao, pero kung intindihan mo ang purpose ng Ginoo, hindi naman ang misteryo. Kaya gingamit niya gani ang marriage, nga great illustration between the relationship and Christ and His church. Aman sila niya That's why, nabasa naman ako pero gusto ko emphasize sila niya. Marriage is a great mystery, but what Paul really wanted for us to understand is the relationship between Christ and His church. Marriage is used here as an important illustration that no idols, ano blang idol, mo na blang sabat, no? Kung kaslon ka, mo na pamangkot sa pastor o pari, do you accept this man or woman? It means no relationship if there is no idol. So that there must be an acceptance of one another. So okay, no? I have been officiating marriage for many years, even until now, no? Abi natabo bisaging kasal ko, so wala pa man ni natabo I mean kung pamangkoton mo ang lalaki una, no? Mas gabi nga, do you accept this woman to be your lawful wife? Siyempre ang lalaki niya kay gusto niya magpakasal. Yes, pastor, yes. Okay. Now, pamangkoton babae, hindi siya magsabat. Gabi sa kapila mo pamangkoton, do you accept this man? Kay bangod niya kontra sa buot niya, kay may bigin, pilit lang siya magpakasal. Hindi siya magsabat. What will you do as a pastor or as a priest or as a person nga nagkasulimnay sa marriage? Can you proclaim that they are husband and wife? Hindi ko pwede, no? Kasi ako natabuin na saging kasal ko sa many hundreds of those who I have performed marriage ceremonies. Di ko may ara binatabo. Actually wala no? So every time may ginakasal ko, ba tunay gidya? Di ko wala mahambal ko masilimpi ko. Sorry kay hindi magsabat ang babae.
Nga bisa na tayaan na siya sang shotgun. Hindi isa mo sa batya. Mas liko, sige lang, i-proclaim ko na lang ni husband and wife. I don't think I can do that. O basi maprisuhan pa ko o makuhaan lisensya. Because without, the acceptance of one another, there will be no relationship. So nga ang marriage nang example sa relationship ni Christ sa Isaiah Church. It means kung ang church, ang mga tao, hindi mag-accept kay Christ nga ila Savior and Lord. Well, maybe you can form a church. No? Maybe you can call it a church or a religion, pwede ka kahimo, pero there is no relationship with God. So anong importante sa babae kay lalaki? Hindi ba? Relationship. Hindi mo pwede matawag ng isang asawa mo kung why siya nag-accept sa imo no? Di ba? Hindi na pwede. That's why nga mo mana sa Ginoo. I believe ang emphasis ni Pablo sa pagsulat sini bahin sa relationship. Well, importante man maintindihan sa husband and wife ang ilang buluhaton bilang husband and wife. To love your wife, wife to submit to your husband and respect each other. Kabataan, dapat nga respetar gid sila ginikanan, magpatigid sa ginasugo. Those are good, no? In order that we can have harmony. And yet, natun-anta man diri nga without understanding God's plan between the relationship of the church and Christ, hindi tagid ni ma-fulfill ang natuwag nga harmony. So, I believe, no, sa permita ginahambal hanungod sa relationship, amo gyud man ang importante. That's why it's not our religion, it is not our group, no? Kung naghimo man kita grupo nga tawgon ta nga simbahan o kung hindi ta pagtawgon nga simbahan, we call it a temple or a fellowship or whatever you want to call it. Pero kung wala kita relationship sa Ginoo, and there are so many group of religions nga wala gina-emphasize ang personal relationship with God. Ang gina-emphasize siya among mga system, mga legalistic practice nga kinahanglan tumanon mo ni, kinahanglan ay tumanon mo na, ang mga kasuguan, ang mga ordinances, ang mga sacraments, and all of those human-made natawag natin rules and regulations. And even, mahiligati biblical man kay 10 commandments, kinatudlo na mo nimo. Okay. Pero if there is no relationship with God, that is not acceptable. Actually, kung natawon mo gani mga kabiyanan, no, ang baliskad bala, nga kung may relationship kita sa Ginoo, mahapos tumanon ang kasuguan. Diba? Ay man budlay tumanon ang kasuguan kung wala ka relationship sa Ginoo. Because if you don't have a relationship with God, madula dra ang fear, respect, reverence. Pero kung kinkilala mo ang Diyos nga imo personal nga maluluwas, kung kinkilala mo si Jesus Christ nga mo siya ang nag-antos para sa imo, agon makaangkon ka sang relationship with the Father, kaginhambalagid na sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. You cannot come to the Father except through me. So, without that relationship, which is the most important part sa atong kabuhi as individual, it's not a religion. Parang doon tanong, hindi iya reliyon ang importante sa Ginoo, kundi ang imo relasyon sa iya. Diba? So, I pray that you will understand it. Kung pamati ka karon, kay wala pa ka magka-establish sang sinang relationship. I'm not asking you about your religion. I'm not even interested about that. And God is not even interested about your group and your religion. Kaya mo din siya kalimutan mo. Pakuntis-kuntis pa na mo damo, pa namin simbahan, pagwapo pastor, o hindi ba mo na sang mga leaders na gina-idolize ta. But it's not. It is a relationship with God through the Lord Jesus Christ. Sila ni Christ, I am the way, the truth, and the life. You cannot come to the Father except through me. John 14:6. So, bisan ano pa yung kagwapo sa imo, maybe damo ka sa mga achievements, kag mga nami nga grupo imo na intrahan. And yet, without that relationship, we are all nothing. So, okay, tapos na natin rin partition ni nga mga dinalan. Nato natin sa nagligan about respect, which are important. And then this time, we will add how fathers should treat their children. Okay, so there is chapter 6 verse 4, and ye fathers provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Makita ta nga hindi amo ang pagtratar sa mga fathers sa kabataan nila. Kung nga father diri ang ginbutang, kay hindi mother. Kay because even though mother is helpmeet of the father,
even sa discipline kaya nakita naton gani sa kabuhi ano. In reality nga the children are more disciplined by the mother than the father. Maybe because sa father, ikaw lang na balbal sa bata mo, kay damo ko yung obra sa opisina, imo na ginhatag sang tatay sa nanay. Pero in the Bible, it is the work of the father to discipline their children. No? Na kung may ara nga mag-spank sa iya bata, ang tatay gid, hindi ganing nanay. Di galing subong, bangod sang bag-o nga mga system sa government, nga kung balbalon mong bata mo, daw maprisuhan ka pa. Amo na sa Amerika, no? Tawagan ka 911 kung balbalon mong bata mo. Pero it's still a part of discipline. Siyempre, wala man niya gambal ang Bible nga bakulon mo sang baratiha kung magpinagusto ka lang na balbal sa bata mo eh. May mga direction mo na. In fact, si King Solomon hambal ganigid nga kung magbalbal ka, no? Hindi mo pagamiton mga dagko nga mga binial day kundi ang sweets balon gamay lang kag dira giniya sa buli sang bata nga balbalon kay kasubong mga bata mo babae ti kung sagad mo na baknot bisan diin lang ti matubuan na labhag sa iyang mga batiis ti kundi maguba man ang legs na sang bata mo. So sa buli kay sila sing iban sa buli ang balalbalan kay may padding. Amo na ang lugar nga balbalan gid kay dira na ginbutang sing Ginoo. Gibutangan niya padding ang buli sa bata nga hindi halitan. I don't know how true is that. Pero anyway, silindriya, kung paano to magtratar sa kabataan ta, ang mga fathers, do not provoke your children to wrath. Hindi na to sila provokahon, no? Tole, provoke man na Japon, no? Nga magtubo sa ila ang anger, no? Ang kapait, ang mga bitterness sa ila nga tagipusoon because we have disciplined them in a wrong way. And even though nga kita ang authority kitagaan sa Ginoo to discipline our children, pero dapat halungan taman kung paano magdisiplin. Hindi kay masilin na akong tatay magusto lang kuya kung di ta kahanuton o kung iban ginasipa pa ginatapungol ba hindi na ya. Daw ay na ginatudlo sang Ginoo kundi ang silindri bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So ang makabigtang buluhaton sang mga fathers, no, kasi na-delegate yun na sa mother, no, nga dalon yun ang kabataan in the nurture and admonition of the Lord. Dalon ta sila sa Ginoo, dalon ta sila sa Sunday school, dalon ta sila sa fellowship sa mga young people, i-involve ta sila sa mga activities sa church, papapantion ta sila sa pulong sa Diyos, sa admonition sa Ginoo. Agod nga magtubo sa ila ang word of God, kag matubo man sila ang fear of the Lord. So I hope maintindihan nato ni as parents, especially as father, wala kita agin paggustuhan sa Ginoo kung paano to disiplinahon ang kabataan ta. There is a right way of disciplining them. Not even more on spanking, but more on bringing them up to nurture them in the admonition of the Lord. So, ari naman yung instructions to servants. As I said nga, during those times, may mga natawag nga ulipon. Ginabakal nila sa slave market, no? Sa mga may mga kwarta dito kag himuon nila nga servant nga ila property. That's why nga pag gusto man sila kung anong himuon nila sa ilang servants kag nabaton antaman sa Bible sa letter ni Pablo sa kay Philemon about Onesimus, no? About a relationship of the master and the servants nga naming ehemplo, no? Kay ang ginadala nila nga practice is actually being brothers in Christ. And maybe maton anta na sila adlaw. Pero ano silindri ni Paul? Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ. So gito Andre ni Pablo ang mga servants, no? Nga dapat mangin matinumanon sila sa ilang mga masters, sa unod, no? That's why i-emphasize diri hindi nga master nga ang Ginoo kundi ang ilang mga master sa unod nga may ara sila nga pagkurog kag pagkahadlok sa ila tagipusoon kasubong sang ilang kahadlok kay Kristo Jesus. Not with eye service and men pleasers, but as the servants of Christ doing the will of God from the heart. Isa pa inang hambal ni Pablo nga kung kapangalagad ka, hindi ka lang alagad nga mapisan kung may nagalantaw sa imo, especially kung nara ang imo amo, no?
nga nao kanami sa imo mag-obra pero kung way gani lain-lain ang inaobra mo. So not with eye service kundi ginahimo nimo na bangod nga alagad ka man ni Kristo. Kag ang Ginoo yan nakakita gid sa imo kabuhi, no, kung gaano ka, kung ang ginahimo mo is against the the good role or the golden role or not. Kag kung ginahimo nimo ang kabubuton sang Dios sa imo bilang timbang from the heart. Now, labi na karon kay why naman sa kita sa makabig nga slaves, pero may ara jay kita Japon mga timbang sa balay, no? Pero may ara man gani nga mga tumuluo, no? Kagalami isang relationship ya sa mga servants. Even we pay them kasi una ya wala na ginabayaran ang mga servants mo, no? Ang mga slaves, I mean. Pero subong niya ang mga nagabulig sa aton sa panimalay medyo nang naga-demand na gani, no? Pero nabasa naman nga in other countries like sa may Mesopotamia o kung sa Middle East ginamaltreat man gani isang ilang mga masters, no, ang kasubong tang mga Filipinos, no, isa ginasakit galing kay di sila Christian mo, pero especially kung ang aton nga ginaobrahan kag kita nga mga tumuluman nga may mga servants kita o kung mga helper, hindi na sila pagtratahon nga helper kundi utod sa Ginoo nga nagabulig man sa aton. Kay sa Christian community no, ay importante dira ang relationship with one another. So kung may ara kita nga mga nagabulig sa aton sa aton panimalay, kinahanglan man dira ang respect and love between masters and servants. Kaya tilindri sa verse 7, with goodwill doing service as to the Lord and not to men, knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. So ginhambal din ni Apostle Paul ang mga obligasyon sang mga kabulig ti sa aton nga tawag na subong niya mga kabulig sa aton panimalay. Nung kung nangin tumulo ka, mangin Christian helper abi sa panimalay, kinahanglan mo man ang imong pag-alagad sang insakto, no? Silindri with goodwill doing service as to the Lord. Kasubong nga nagapangalagad ka sa Ginoo, kag hindi nga ginahimo mo sa tawo lang. Of course, siyempre ang reason kisa kung nga nag-obra ta sa iban nga balay, ti agud man nga makabulig-bulig o kung makasurvive ta sa mga kinanglanon sa matag adlaw. But when we become Christians, na may ara kita lain na nga pag-intindi sina, kundi nga kung mag-alagad manggid ta sa kasubong naton nga mga tumulo or even kung ang ginaobrahan ta hindi mga Kristohanon. So himuon ta lang nga atong trabaho kasubong sang isa ka tumulo, no? As to the Lord, not unto men. Kagbaloon naton nga silindi whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. Kati ang Ginoo man niya matuod ang reward sa aton ginahimo. So if we are doing things, no, as we are doing it to the Lord, kay dala na dahil sa aton motibo mo. That's why nga this is a very important advice sa mga himo sang sinay mga obra, mostly mga timbang sa balay nga hindi imo nga naga-serve ka dra sa mga tawo nga inobrahan mo for the sake of course of surviving financially. So kung you become a Christian, dinimuon mo na ang obligasyon mo as you're doing it to the Lord. Now the other one here is instruction of the Apostle Paul or the Word of God to the masters. Siling sa verse 9, and ye masters, do the same things unto them, forbearing, threatening, knowing that your master is also in heaven, neither is there respect of persons with him. So basically, ini nga bali Pablo sa mga believers nga mga masters, Di what about yun? Hindi, siyempre, di ka man na demand sa ilang attitude on how they would treat their helper, no? Kasubong sa mga countries nga they are not believers, then muna ginasakit nila ang ilang mga timbang kisa hindi pagpakanon, napagutuman, kaya ginapriso, karon lang da ti manabat man sila sa Ginoo, kaya ti siling diri sang pulong sa Ginoo sa mga masters nga paramdumon mo nga even master ka diri sa earth, may master ka pagid sa heaven. Te ang ato niya master nga totoo niya, ay tiyaga respetar kon
damo ka kwarta, kung milyonaryo ka or bilyonaryo ka, it's the way how you treat other people. Mahukman tigid. Now, kung isa ka katumulo, kung may mga timbang ka, mo ginayang advice ni Pablo, nga tahaon mo sila, trataron mo sila niya, kag hindi mo pag-i-threaten, hindi pagpahugon o kunimuan sang hindi mayo. Now, if you don't need them anymore, so, hambalon mo sila, nga, siguro, time na nga maguntat ka lang obra, kay hindi na namon kaya magsuldo sa imo or whatever case. Pero, kung dirita sa Philippines, daw wala ni problema. Even though may ara magro katabo sa mga sutil yung mga masters Pero according to this verse, niya may ara gid yang natawag nga accountability ang tagsa sa aton. So this would be a good advice, I believe, between servants and master nga parumdumon ta nga may Ginoo kita nga nagalantaw kag kung servant ka hindi ka lang mag-alagad nga because of service nga kung galantaw tiya mo na iya ang batasan kisa sa mga nagaobra no nga kung ara ang tagiya ara ang busing sila nila grabe ang trabaho kung ay gani na tilakwat sa sila ni Pablo hindi mo na paghimuon just serve them as you serve the Lord kaya sa mga masters hindi ta pag-i-threaten ng aton nga mga kabulig kag panumdumon ta nga may ara man kita master sa kalangitan, kag we have to treat them well, kag ihatag ang what is due to them. Alright, so maybe we will have to close here sa natulaan na natin so far, nga sa parte sa Christian walk, bayaan na natin ang mga gawi nga kasubong sa giyasang hintel, walk not as Gentiles, okay, we studied that in chapter 4, verse 17 to 19, walk in truth, Ephesians chapter 4, 20 to 32, walk in love, Ephesians chapter 5, verse 1 to 2. Walk in the light, Ephesians chapter 5, verse 3 to 14. And then walk in wisdom, Ephesians chapter 5, verse 15 to 20. Walk in harmony, amo nang bago na ito natapos, Ephesians 5:21 to Ephesians chapter 6 and verse 9. So I hope ini nga mga outline nga ato nga gin obra diri makabulig man sa inyo mga kabyanan no as you study with us diri sa aton nga book study. So isa na lang nabilin nga Christian walk nga aton matun-an. And we will be doing that no sa next naton nga program. And I'm praying nga kabayan ini nga mga pagtuon naton makadugang sang aton ihibalo ag aton growth as believers in the Lord Jesus Christ. Thank you for studying with us, with me, and thank you man sa mga tumulo no nga nag-share sini sa iban. I hope and pray nga manguna gid sa aton ang Word of God. Kay amoy ning talaksan naton tanan. Whether we like it or not, all of us will give account to the Lord of what we do with His words. Kay amo ning ginhatag niya ang pulong sa Ginoo, agud niya mangin kalanon naton. Agod nga magbakod kita spiritually, agod mangin mapuslanon man. Kung may panimo na baton si Jesus Christ nga personal manuluwas, remember, sang lesson ta sining adlaw, nga importante sa Ginoo ang relationship. Kay kung wala ta nagbaton kay Kristo nga personal manuluwas, kasubong lang naging kasal kita, nga wala man ta nag-accept sang ginpakasal sa aton. Way kita magsiling, I do. So, amo man na, sa kabuhi ta, regardless kung ano man ang reliyon ta, ano man ang aton nga plastada sining sosyedad, ano man nga reliyon ang aton ginapasakupan, ano man nga posisyon ang aton sa sinang grupo, religious group, we are nothing if we don't have personal relationship with God through the Lord Jesus Christ. I pray nga, i-consider mo na, and if you have not accepted the Savior, Jesus Christ, as your Lord and Savior, kabay nga, himuon mo na before it's too late. Kaya kung mamatay ka, o kung magkarisya, nga wala man naging himo, you will not be with Him in eternity. So I pray that somehow the Lord will just bless you and continue to use you for His glory and honor. God bless you.